nabulabog po yan. Right? And ang pananaw natin, ito, nandito na si Colonel, ang pananaw nga po natin dyan unang-una, papaliwanag po natin yan mula ngayon hanggang sa mga susunod kasi napaka komplikado at delicate po nitong usapin. It's a normal response. Normal na response ito ng isang lipunan na mayroong pagbabanta sa kanyang collective values. At ito nga po yung pinapahalagahan nating lahat bilang isang bansa. Pero eto muna. At nasa linya na po natin ngayon si Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa, ang Public Information Officer at tagapagsalita po ng PRO Region 8. Colonel, welcome po sa DCXL ulit. At si Ricky Rosales po ito ulit, ma'am. Salamat. Good morning! Yes, sir. Good morning po, Sir Ricky. Opo. Sige, ma'am. Kanina ay naibalita na po sa alas 7 namin yung latest. Ano, ma'am? Confirm lang namin sa inyo. So, may kaso na po yung 15-year-old at nasa CSWDO na yung 14-year-old na suspect dito. Ano, ma'am? Yes po, sir. Both of them are with the custody of the CSWDO. Para lang po may basic understanding, ano po ba ang next na mangyayari po dito, Colonel? So, yun po, they will be further assessed and evaluated by the CSWDO for the determination of appropriate intervention or diversion as depending. Kasi sa 14 years old kasi, sir, intervention program po ang dapat sa kanya. And for the 15 years old and above, considering that he acted with discernment and na-file na po yung criminal complaint against sa kanya, diversion program po. Ayun. Opo. So, pero yung may kasong criminal ay dadaan po sa typical legal proceedings. Ano, ma'am? Yes, sir. Yung ating normal legal proceedings, but this is with the assistance of the social worker, sir, and yung mga protocols on gender sensitivity. Yeah. Lahat ng mga agencies na dadaanan ng CICL kasi may protocol po tayo dyan. Okay, sige po. So, ma'am, kahapon we left, nangulit ako sa inyo kahapon at syempre kay kukulitin ko ulit kung may latest. Ma'am, dito po sa yung inumpisahan ko na tanong about dun sa baril, may latest na po ba tayo doon sa kung paano po na-acquire? Halimbawa po nung 14-year-old yung issued firearm dun sa policewoman po natin sa inyong region? Hindi ko pa, sir, natanong yan. Oo, Sorry, okay lang sir. po. Okay lang po. Okay lang po. I'll follow up, sir, sa investigator. All right. Sige, ma'am. Even yung sa ma'am, no? Colonel, yung sa security agency, ano po? Yes, sir. All right. So ano po basically ang latest na maibabahagi po ninyo with regard, ma'am, yung kaya lang nating ibahagi? Because I know hindi pa naman conclusive yung ating investigation. But ano po yung mga latest that we found out during investigation po, Colonel? Ayan po yung result ng paraffin test that nag-positive po yung right hand ng both CICL. And as to the examination of the firearm for the presence of gunpowder nitrate, positive din po. Which means talagang sila... Pumutok yung mga baril. Opo. And yun positive for gunpowder nitrate yung mga kamay. Opo. Ang dalawa. Ang nabalitaan ko, bago tayo mag-usap ngayon, sa iba din pong news report, tama ho ba na mas maraming yung hawak na baril nung 14-year-old na 9mm ang nakapatay doon po sa tatlong casualty po natin? At tama po ba yon? Doon lang nanggaling or paano ho ito? As to the determination kung anong baril yung mga nakapatay, we don't have that we don't have that result yet. It is true na mas maraming empty shells ng 9mm na nasa possession ng CICL na 14 years old ang na-recover sa crime scene. All right. Kesa sa doon sa caliber 38. 38. Opo. Opo. Wala pa po kasi, sir, result ng examination ng mga recovered
empty shells, slugs, cartridges. We're waiting for the results from our forensic unit. Yes, we understand po, ma'am. Ma'am, siguro ang tanong ko din bilang kayo po'y ano din nga, mataas ang katungkulat, kayo ho'y sanay dito. Yung mga account, ma'am, na casual lang, parang relax na naglakad, at tapos yung information na 40 yung na-recover po na shells ng bala. Paano yun? Kasi kaming mga ignorante po sa barel, para I'm trying to imagine yung scenario, reconstructing scenario. Nag-reload ba ito mga ito? O hindi naman kasi pwedeng, di ba, pag naiputok mo, ilan lang ba ang laman? Halimbawa ng 9mm na Like 15 to 17 bullets. Oo. Opo, di ba? So paano po yun? Paano kwento no? Nag-reload sila? May dala silang bala pa sa kanilang pockets? Yes, sir. Yes, sir. Oh. Yes, sir. Nakuha natin yan na information na nag-reload. Kasi may magazine din. Empty magazine na na-recover. Wow. Empty magazine. So, ibig sabihin talaga. So, ibig sabihin, ma'am, marunong. Kumbaga, paano ba? Masasabi bang bihasana na humawak ng armas tong mga minor de edad na to? We can assume that, but we cannot say it's like that conclusively. Mm-mm. Ma'am, doon sa may latest na po ba, Colonel, doon sa pagre-reconstruct natin mula nung pumasok po sila hanggang sa mahuli po sila doon sa isang area doon sa lugar? Yes, sir. Yun yung sa information na nag-attend sila ng frog racing at 7 a.m. And then pumunta ng CR yung si 14 years old. Tapos lumabas na silang dalawa from the CR and umikot muna hanggang sa dulo ng mga classrooms as if they were checking for someone. But then nang na-notice na wala dun, naglakad. And sa mga dinadaanan ng mga classrooms sila nagpapaputok. Okay. So kumbaga may katotohanan yung mga lumalabas na kasi ang isa po sa other news reports to Colonel, parang may tatakutin sila. And yung reason bakit sila man nagpaputok. Yung, kumbaga may gugulatin sila. Pero ang sinasabi parang nung pumutok sila parang hindi na napigil, tuloy-tuloy na. Is that correct? Yes, sir. Okay. So parang initially hindi naman talaga nila gustong mamarel. Ganun po ba yung Colonel? Ng maraming taong iba-iba, indiscriminate. Pwedeng posible pong ganyan kasi yun nga na wala silang specific target. But then nung nakapagpaputok, unang putok, nagsunod-sunod na po. Kahit wala naman silang specific target. At kayong bilang alagad ng batas, ma'am, at bihasa kayo sa baril, paano nyo ipapaliwanag yung ganung? Kasi parang sa akin ang dating, parang, ano ba yun? It has something to do with the power of the gun? O paano ho yun? Paano natin bibigyang sense yun, ma'am? Yung gano'n na, nagpapatok tuloy-tuloy na parang, gano'n ba yun? Parang may puwersang nagtulak na sa kanila na namaril sila? Gano'n po ba yun? Posible po, sir. Posible po na out of control na sila kaya nagpaputok na lang. Opo. Kasi may mga account din, ma'am, na tama ho rin ba ito na 1 month na pinilano ho ng mga to based on the group chat that was recovered? We have gathered that information, sir. Kaya nga ngayon a-applyan po ng warrant to examine yung mga cellphone to check if yung lumabas na mga screenshots ng conversation ay galing dun. And if kung kaninong mga accounts yun, may mga pangalan naman yung sa conversation. Oh, so ibig sabihin, babago pa po nyo itong i-gather all together, ano ho? Ngayon, sir, naggagawa na po ng application for the warrant. Alright. Pero saan po, ma'am, galing yung mga initial na lumabas? Sa social media lang ho yun?
Yes, sir. Sa social media namin na monitor yun. Alright, yung mga initial ano na kuan. Alright. Tapos yung angulo ng bullying, of course, hindi naman agad-agad tatanggalin yan sa equation, pero may latest information po kayo diyan? Yun sir, yun pa rin ano kasi yung lumabas sa interview and gathering of information. However, we are not discounting other possible motives. Oo. Pero as of now kasi sir, yung complaint is referred na to the prosecutor's office. So sila na po yung magdi-determine nun. Alright. Opo. So sa mga pinagpapaliwanag niyo po, of course, how about the school, ma'am, Colonel? Yes, sir. May interview with the teachers, yung mga witnesses, and also the students for information gathering. Alright, sige. Colonel, maraming salamat pong muli sa inyo pong panahon at information, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, Police Lieutenant Colonel Annalisa Armesa, Regional Public Information Office Chief at tagapagsalita po ng Police Region Office 8